This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome Reapers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday! Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else? Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Ayan. So for today, anong gagawin natin? Joke lang. So mga wala na video, dito Nasa nag-travel on tayo. location. On location sa isang unspecified area. Nasa haunted ba to? But, Yes, marami nang namatay sa kwartong ito. So, di ba, naghahanap kasi tayo ng mga areas na haunted for our Halloween special. And dumayo tayo ng Tagaytay. Yes. Wow naman. Kaya meron tayong special guests, di ba? Yes. So, ang special guest natin, hindi ko na sabi S, no? Ayun. So, we have Yodge, Si Yodge. lucky home partner. Yodge, Lucky. introduce yourself. Hi! Wow. Ano ba, nahiya ako eh. Mahihain po ako eh. Yodge po, creeper since 2021. Wow! Pero nag-join, 2021 ako join ng group. Sa pagkakaalala ko. Basta yun nakikita niyo ko sa FB group. Ayun lang. Si Yodge kasi nag-organize ng mga ganap-ganap natin before na hindi natutuloy. So finally ngayon natuloy kaya kasali si Yodge. Yeah, thank you for having me. There you have it! And of course, kasama natin ngayon, suki natin kapag Halloween, si Apocalypse. Hi. Pasweet. I think na-miss ko yung last year. Not Ah! yeah, last year. So yun, hi, I'm Apocalypse here again to share some stories. Sana hindi kayo mabore. Ano to? Ano yung pag ganyan? Anong sabi? Wala. Turn on na rin. Sorry guys. Naka-live kasi tayo ngayon. Yung mga live ganaps. Ayan. Ayan. So si Apocalypse is our resident psychic, ang tawag nga, psychic. Resident psychic. Yeah. And so marami siyang baon ng mga horror stories again for us. Kung di nyo pa napanood yung mga previous episodes na guest siya, balikan nyo na lang. So, Pero pa sa mga ayan. first time listeners, quick background ba? Quick kay background. Apocalypse? Kaso anonymous ka no? So hindi ka pwede Huwag naman Ano mga ba? school, ganon. Siguro quick background. Kung ano na lang i-share ko ngayon na lang. Yun na lang, parang preview na lang. So, ang i-share natin ngayon is mostly kung ano yung experiences ng mga people around me. Kung ano yung mga close sa akin, kung ano yung mga nararamdaman or yung mga non-believers before na nakita nila, naramdaman nila, or na-experience nila habang kasama ako. So mostly, sila yung mga stories na kinonfirm nila sa akin kung anong nangyari, bakit ganito. Tapos, meron din akong isang story here mismo sa Tagaytay din para lang kung ano yung naalala kong nangyari sa Tagaytay. Pero yung story na is way back 5 years ago, I think, or 7 years ago. Okay. So, yan. Ready na ba tayo? Simulan na ba natin? Before we start, Before we start. wala lang, ano ba? Kumustahan muna tayo. Oo. Or bakit tayo nandito? Oo nga. Ba't tayo napunta sa na to? Paano nga ba nagsimula to? Kasi naghanap tayo ng location na haunted. Oo. And then, ang plan, Baguio ba? Una Baguio sana sa teacher's camp. Ganyan. Kaso nagkatama. Parang ang layo pala. Layo pala. Commitment pala talaga siya. Yung biyahe. So since mas malapit-lapit, huwag na sabihin natin lugar na. Hindi, Tagaytay lang. Tagaytay. So Baguio feels, pero mas malapit. And may mga areas din naman dito na Mm-mm. reportedly haunted. haunted. Yeah. Dito ba? May nasa-sense ka Oo nga, dito sa undisclosed hotel na to. Undisclosed hotel na to.
May nafe-feel ka ba? Walang mic. Siguro mamaya, habang nasa gitna tayo ng mga stories natin, lalapit na lang sila. Ah! Parang, as usual na nangyayari, kapag nagkukwentuhan tayo, bigyan lang tayo may ibang nararamdaman. So yeah. Yan yung curious ako kasi di talaga ako lapitin. Walang Yan. experience. Oo, Wala. ganyan. Ay. So, Of any tignan natin. kind. Tignan natin. Actually, ano. Yodge, kaya ka inimbita today. Para makikita. Para palutangin ka later. Pagla-levitate ka. Yan. Iba naman yung may experience sa hotel Yes. na Ibang hotel experience. Ayan. Batiin din natin mga kasama natin sa Patreon habang nagre-record. Naka-live kasi tayo ngayon sa Patreon. Si Adi, Justin, Kenneth, Kim, and Nonchalant Marla. Mga usual na kasama din natin pag sa bahay lang tayo nagre-record. Pero thank you, sinamahan nyo ulit kami. Sabihan nyo kami sa chat kung napapansin nyo nag-iiba na ang kinikilos ni Yodge. May sanib na wala. Ayan. Ano, simulan na ba? Yes. Okay na. Ayan. Magtakotan na tayo. Kaya, magtakotan na tayo. Magtatakot na. let us be clear. So yeah, start na po tayo. So, nag-prepare ako ng, I think this is like 4 to 5 stories. Ang unang story ko is ang kwento ko about sa, eto medyo experience naman namin. Sa pamangkin ko. Kasi diba, like before, sinabi ko na kapag medyo may mga bata or iba ang lapit ng entity sa kanila. Kasi mas open sila, mas pure sila. So, ang pinaka-story nito is, nag-start siya na yung pamangkin ko kasi, nagsasabi na siya na Tito, I saw Mumu. I see Mumu. Mama, there's Mumu there. Ganun. Then, nagtataka kami kasi he's just 2 years old, 2 and a half. Actually, he's going 3 na eh. Wala naman nagkukwento sa kanya ng ganun. Kasi syempre, ba't mo naman tuturuan yung bata na Alam mo, yun yung tatanong ko na parang, paano siya nagkaroon ng idea about Momo. So, ayun. Siguro, ang pinaka-vague lang siguro, baka sa yaya, ganyan. Pero, tinest ko siya one time nung nasa office kami. Ang office kasi namin, kagaya sa previous kwento ko, may bantay siya. Na, Okay. kung di ko pa nakwento siya, magbibigay ako ng isang example doon. So, ang nangyari, dinadala kasi namin sa office tong batang to eh. Then sinabi niya, nung may napansin lang ako sa isang portion ng office na doon kumakain yung mga tao, doon yung CR. Tapos bigla siyang pumasok doon na sabi niya I'll attack the mumu. Ganun. Pero yung mumong yun yung bantay. Okay. So, ang itsura niya is itsurang tao talaga. Pero hindi siya tao talaga. Ganun. Okay. Tapos, pagpasok niya doon, kung saan siya pumunta, andun nga yung bantay. So, sabi ko, okay, ito na siguro yung time para makita yung bata. Kapag ganyan kasi, ang ginagawa lang namin, hindi namin pinapansin in a way na hindi namin na-acknowledge para hindi niya ma-develop yung skill na yun. Pero, ang kwentong to is, ang nangyari is, gabi nito, around 10 p.m., nag-chat sa akin yung sister ko na sabi, Apocalypse, punta ka nga sa room. Kasi si Pamangkin, may sinasabi siya. So, makita ko sa room. Pero ramdam ko nang merong kakaiba eh. So, nagdala na ako ng mga usual kong dinadala. Sabi ko, sige, dasalan natin. Tapos, pagdating ko sa room, ang sinabi niya, takot siya. As in, genuinely, takot siya na nagulat ako na bakit, to, usually matapang to eh. Usually, nilalaro pa nito yung dahil, Yung bantay. oo, yung bantay eh. Tapos pag, sabi niya, Tito, there are 2 people in the CR. Tapos may tao. Yun yung term niya, hindi na mumu. May Okay. tao sa CR. 2 tao sa CR. Tapos tinanong ko siya. So what do they look like? Sabi niya old. Old and other one. Yung other one, hindi niya na siguro masabi dahil bata pa. Tapos pagpasok ko sa CR, yung nakita ko, okay, to, iba. Kasi yung kapatid ko kasi, nakwento ko na rin, marami rin siyang experience sa mga ghost. Talagang tatayo balahibo mo pag makita mo sila. Naintindihan ko kung bakit siya takot na takot. Kasi yung itsura nung isa is, hindi ko masabi kung multo siya eh. Kasi for me, more of entity sila na not sure kung demon or what. Nakakatakot talaga.
na yung itsura nung matanda na babae is hindi katangkaran. Alam mo, medyo maliit na tao. Okay. Pero alam mo, ano sila, naka-human form pa rin. Doon yung isa, bata kasama niya. So, Bata like kid? Ganon? medyo. Pero hindi rin, hindi ko sure kung gano'n na sila katagal dito. Okay. Kasi diba, na-mention ko before, yung bahay namin is daanan. Then kapag may mga inaano akong, mga spirits na dinadala or may mga entity akong dinadala, may kanya-kanya kasing process kung paano ako magpatawid. Akin kasi, kinukuha ko muna sila kung saan sila na-stock. Then nasa bahay sila, then kung ginagawa yung dasal ko. So in short, nag-stay sila sa house. So nung dahil nag-stay sila sa house, nakaka-attract sila ng mga other entities. So nung araw na yun yung na-attract na entity na sobrang tagal na nila dito. Okay? Oo, ganun yung feel nila. Then nung so dinasalan natin sila para ang pagkadasal ko pa nun is hindi naman kasi tatawid yun eh. So para lang maalis sila sa kwarto at wag guluhin yung pamangkin ko. So nagdasal ako ganyan. Hindi alam to nung roommate ko na nangyayari to nung time na yun. Sorry, kailan to pala? I think last 3 weeks ago, 2 weeks ago, very 2 recent. weeks ago? Yeah, kasi usually kasi nasasabi ko agad kapag kaya wala ako masyadong kwento. Ay, wait lang, if ever pala na may questions kayo, pwede nyong I-chat nyo lang I-chat. sa ating video call. tapos, itatanong natin agad. Kasi ask me anything ito ni Apocalypse. Yes. Okay. Sino nangangailangan ng pera, pwede nyo rin. So, eto na. Natapos na yung dasal. Then, luckily, umalis sila dun sa CR. Tapos, hindi nila ginulo yung sister ko. Siya yung anak niya. Tapos, nung nandun na kami sa, nung matutulog na ako kasama yung roommate ko, ang nangyari naman, si roommate binangungot. Oh. Binungot siya ng, kaya sabi ko, story to ng ibang taong na-experience sa akin. Ah. Binungot siya ng sobra. Tapos, nagising kasi ako nun eh. Nagising ako, ang sinasabi niya, yung umuungol na lang siya na nakatakot ungol na. Ang sabi niya is, gagawin na lang siya. Kasi nagmumoon lang siya in a way na gisingin mo ako. Parang di niya masabi. Oo. So, sobrang lakas nun na narinig ko talaga na ginising ko na siya. Nasabi ko, yun nangyari sa'yo, ganyan. Tapos sinabi niya, Tulog ka din nun. Nagising ka lang dahil. Oo, nagising lang ako sa lakas ng ulan. Napagod kasi ako nun dahil, syempre, kailangan mong, i-exercise mo yung spirit ko. Ano mo siya, then, mo na wag mo, ililipat mo sila somewhere na hindi sila manggugulo. Ganun. So, usually, sumasama nga sila. Ako, sanay ako. So, ang nangyari sa kanya, nung sinabi niya sa akin, sa gitna mo, may batang nakahiga, tapos may matandang babaeng nakatayo. Kasi ang nangyari pala, nung binabangungot siya, sabi niya, nag-astral daw siya. Hindi siya ganito, hindi kasi siya spirit type of person eh. Hindi nga yun naniniwala before eh. Ang nangyari is, nung pagkita niya, nakita daw niya, nakatayo siya, meron daw akong katabing bata, tapos may nakatingin daw sa aking matandang babae. Oh, okay. Kung ano yung exact na yung sa CR na dalawa, nandun daw sila katabi ko lang, tapos nakatutok sa akin. Okay. So, kaya daw siya sigaw ng sigaw, kasi daw yung bata daw yung mayakap na. Sa'yo. Oo. Anong time na yon, sobrang pagod ko talaga na, meron kasi akong way para hindi ako bangungutin, or kung kahit umano sila sa dreams ko, in-entertain ko lang. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako makaalis, hindi makawala. Pero ang problem ko, yung mga taong nakapaligid sa akin. Pati sila napapanig. Okay. Umaabot sa panaginip. Yeah, yung sa kanya, ang sabi niya is nag-astral daw siya. So, yun. Nakita niya yun. So, after nun, as in nagulit ako kasi pagkita ko sa pawis na pawis siya, sobrang lakas ng aircon. So, tinanong niya sa akin kung meron bang any activity akong ginawa. Kasi, by this time, aware siya. Hindi siya fully naniniwala, pero since na-experience niya, nagkaroon na siya ng onting beliefs. Alam niya na ginagawa. Yes, alam niya yun. Tapos sinabi ko nga na yung sa pamangkin ko, yung nakakwento rin kasi kilala niya rin yung sister ko eh. Tapos alam niya rin na yung pamangkin ko is nagkakaroon ng ganun. Sinabi niya, okay. So after nun, nagpahinga muna kami, unting dasal. Tapos ako, hindi mo na ako natulog kasi syempre nag-guilty na rin ako eh, na dahil sa ginagawa ko, nakaka-apekto ako. So muna ako, let's say banlaw sa ibang lugar. Lumabas muna ako, pumunta muna ako ng attic. Sa attic kasi, dun yung marami kaming santo. Tapos dun ako unang nagdadasal nung ako lang mag-isa. Nung time na hindi pa ganun ka
naniniwala yung family ko or entwined yung family ko doon. So, yun yung first story ko. Ah, Meron ba kayong Anita Ikaw ng ba? ban? Yodge. Una yung sa unang part ng story niya na may nakita nung pamangkin niya yung bantay. Parang as psych major, nisip ko, baka ano yun, parang imaginary friend, Yeah. ganyan. Yun yung una kong impression. Pero para umabot dun sa bahay, na may nakikita, tama sa bahay niya yun, na may nakikita na siya dun sa CR. Ano na yun, more likely baka magkaroon din siya ng ganong ability, which is frightening para dun sa bata. Ayun. Tapos, Nabanggit mo, as a psych major. Oh. Hindi, ikaw, personally, Mm. naniniwala ka ba? kasi to see is to believe Pero nire-respect ko yung ano nila, yung presence nila. Kahit hindi ko pa sila nararamdaman or nakikita. Yun, more of nire-respect ko na nandyan lang sila around. Pero sa akin nga, to see or to feel is to believe. Hindi pa nga kasi ako nakakaramdam. Yun. Meron pala akong isang, yung sinabi ko about sa bantay, buto na ni Yodge, is, ang pinaka main story namin dyan is, awan ko kung nakwento ko na to pero if ever na lang, banggitin nyo na lang guys. Sa office kasi na yun, ang nangyari is, yung sister tsaka yung mom ko, sila papasok ng office, 7, 6 ng gabi kasi may naiwan lang sila. Tapos, biglang may nag-ring na phone. Nung may nag-ring na phone, may sumagot. So, kasi 6 ng gabi. So, iniisip ng kapatid ko, may tao pa pala, wag mo nang anin yung susi. Katok na lang tayo Okay. sa office. Tapos, yung mom ko, sabi, sige, dito muna tayo saglit. Kasi alam ng mom kong walang tao sa loob. Oh. Pero, naririnig nila, may nagsasalita habang may kumakausap sa phone. Nangyari to, I think, 2010 pa 2011 So, nung natapos na yung conversation nung nilalang na yon sa phone, tsaka kasi maririnig daw talaga nilang binaksak yung phone. Okay. Tsaka sila pumasok. Landline? Parang. Landline pa. Tapos hindi pa uso yung CCTV nun Kaya unlike ngayon, usong-uso na Okay. So, nung pag nilang ganun, tsaka pumasok yung mom ko. Tapos yung sister ko, hindi niya pa agad nakuha na nasan yung sumagot ng phone? Oo. Nasan yung tao? Tapos, nung nakuha lang nila yung folder, bumalik sila sa car, tsaka lang sinabi ng mom ko na kanina pang 5 walang tao dyan. Oh. Yun yung niya. Ano reaction ng ate mo? Okay. Nung, Okay. Sabay Well, wait siya Excuse me. bilang aware na rin naman siya, sanay na rin siya siguro siya. Medyo sanay sila dun kasi nung yung hindi siya nakita siya in a way, pero hindi niya controlled. So, dati kasi, meron din kwento yung sa office namin, yung dad ko naman. Dahil kasi kami, as naalala nyo, construction firm. Nung old office pa namin, same bantay, ang nangyari naman nun sa typewriter. So, parang nangyari is, usually kasi si daddy, mag-work siya until 10, 12 ng gabi. Pero kapag nag-type na yung typewriter na yon, umaalis na siya. Na parang lagi niya sinasabi, teka lang, wag muna ngayon, dito pa ako. Yun yung, ewan ko ano nakikinig, pero siya umaalis parang, na. yun? Parang sinasabi nung nagtatype na, umuwi ka na. Parang ganun. Ako naman Oh, Kaya nga, akala namin, hindi siya susunod sa next office namin. Tapos, yeah. Wait, siya ba yung bata? Siya yung matanda? Hindi, Iba na to. iba to. Yun yung, Iba. yun na kwento ko dating lalaki. Na akala ko dati ako lang nakakita, tapos nakita rin pala siya ng tatay ko, nakita rin siya ng sister ko. Sa different occasions. Posible na wala pa yung office nyo, nandun na siya sa lugar. I don't think na sa lugar siya. I think sa person siya. Siguro sa mga dati naming kasama, dating family nila daddy or nila mommy, na nag-decide magstay. I think it's family member din before eh. Okay. Yeah. Kaya kasama siya. Kamusta ang ating live chat? Wala pang question, pero sabi ni Kim, hoy, ba't naman sa CR wala nang makakaihi sa Patreon? Magpasama ka na. Na CR ang location ng first Actually, story. describe ko yung CR na yun. Ang CR kasi na yun is, medyo malaki siyang CR eh. Yung sa powder room, bowl, tas bathtub, tas meron pa siyang dingding. Tapos, wala siya doon mismo sa kailangan mo pang ganunin yung dingding
para makita mo kung nasan yung dalawa. Ganun siya medyo, I guess, terrifying. Sorry, hindi masyadong na-describe yung demonic na itsura ng mata. Medyo na ano ko. Jesus. Wala, ano lang sila, mukha lang, alam mo yung, mukha silang normal na tao na medyo may edad, pero alam mong hindi sila tao. Yung ano, alam mong hindi sila nabuhay. Anong giveaway? Paano ka ba i-describe to? Kasi Mas ano scary ba yung mukha? Ganon? siguro sa essence, sa feeling din. Feeling. Na na iba yung bigat ng pakiramdam pag nandun sila. Unlike kapag normal hunting lang. Okay. Pero hindi sila parang yung lutang. Basta nandun lang nakatayo. Sa experience ko, madalas hindi ko nakikita yung paa eh. Um, Kapag alam ko lang meron kasi as yun yung unang visual natin, hindi ko kompleto sila. Pero kapag tinitigan mo sila, halos minsan kalahati lang talaga or vision lang talaga sila. Ganun. Pero hindi ka naman nila somehow inatake or Yun, natutulog ako. ganun lang. Yun yung pinaka-atahan nila. Hindi naman nag-escalate siya na Sa tagal kasi na ginagawa ko to, hindi na siya okay. umabot. Eh. Buti Pero naman. Meron ako maliliit na protection sa akin. Okay. Yung mga protection ka, ano yung mga protection mo? ay, Secret ba? Kanya-kanya Mga kasi yan eh. amulet. Kasi parang Ay, ganun, may ganun ka. Oo. Amulets. may amulet ako, meron ako. ay, mga relic. Relic. Depende kung ano eh. Kasi hindi ko naman pwede sabihin sa religion na kung ano yung nakasanayan mo. Kasi yung iba, ibang religion, pero effective din ginagawa nila. Yung iba, wala kang religion, pero effective yung ginagawa nila. Saan mo nakukuha yung mga amulet? Ako, yung iba, pinabless ko talaga sila sa certain places na I feel like, I guess, light or holy. Or yung mga taong may ganito ring experience. Usually, tsaka kasi, yung mga items kasi, hindi mo naman sila hanapin bibilin eh. Ikaw, sila lalapit sa'yo eh. Sila yung pipiliin ka eh. Ay, okay. Kaya meron din akong ibang kakilala, kaibigan, na kapag, kunyari, may ginamit ako na item na to, tapos parang yung loob niya, wala na sa akin, binibigay ko siya kung saan siya mas gusto. Kung saan siya pwede maging protection. Okay, ganun pala yun. Parang pa-pay it forward yung dating. Oo, meron din naman exist eh. Nakagaya nung dala ko ngayon na parang Bible. I think 15 years na siya sa akin, 16. Yun, bawal hawakan, sorry. Meron siyang Bible. Yun. Rosary tsaka asin. Para if ever. Lalapitan ko, hawakan ko nga, tapos inilayo sa akin, bawal palang hawakan. Tapos, kunyari itong Bible, paano mo ginagamit yung kunyari yung Bible? Kasi parang actually natanong na sa akin to before eh. Wala kasing certain na dasal for every spirit. Iba-iba talaga yan eh. So ako, ang ginagawa ko, open ko yung Bible, then pinapoint ko yung 2 fingers ko kung saan siya kung saan siya tatapat. Tapos usually talaga, actually hindi, sa tagal kong ginagawa to, lagi siyang accurate eh. Kung ano yung kailangan ng sitwasyon, yun yung 2 verse na maano. Tapos siya ako gagawin kung ano yung dasal ko naman. Okay. So parang yun is communicating lang kung ano yung gusto mangyari ng spirit or tapos siya naman yung dasal na tinuro sa akin. Nung nakwento ko before, yung mga manghuhula, yung mga pare, yan. Actually, ang meeting is sa relic. Ano? Ay, may relic pala. Sorry. Mabilis kasi sumakit ulo ko, guys. Sorry. Hindi naman dahil sa sakit ng Part din. Basta kapag nagkakwentuhan tayo ng ganito, usually, sumasakit talaga ulo ko. Tapos, sige. Sorry. Yung, di ba, sabi mo kanina pag nananaginip ka, may ginagawa ka something to protect yourself habang nananaginip. Nung nananaginip yung kasama mo nun, or nananaginip ka rin ba nun, or iba? Siya lang. Hindi, siya lang. Kasi siya, wala siyang any protection talaga about this kind of stuff eh. Kasi ako kapag non-believers kasi, mas sila eh, hindi ganun ka-sensitive eh. Kasi lahat kasi ng bagay hahanapan nila ng reason eh. Which is, I feel okay. Kasi kahit ako, mas gusto ko yung ganun eh. So, yun. So, kapag siya, since naging believer lang siya nung nakwento ko before, namamatayan na lang kami ng ilaw pag nanguhula ako before or kapag may nagpapadasal sa akin. So, dun siya unti-unti nag-believe. So, ngayon, medyo
nahihirapan ako dahil every time may gagawin na ako, tapos malandon siya malapit or yung sister ko, yung pamangkin ko, sila naman yung minumulto or tinatamaan. Parang So, very somehow, ingat. retaliation ba to? Kasi nga, may protection ka, hindi sila tumatagos sa'yo. Sa iba na lang. Yeah. Kung sino yung malapit, dun sila madalas. Since, pag meron kasing, anywhere naman to, kapag meron kasing medyo nakakaramdam or yung mga people around them, mararamdaman din nila. Mm. Yeah. Pero hindi ibig sabihin nun open yung third eye nila. Hindi naman siya gano'n. Okay. Hanggat kasama ka. Ay, sorry po. Iinom akong gamot. Natatakot ka ba? Pag ganyan yung parang Actually, tina-target ka nila ganun. natanong na sa akin to before na bakit to medyo, unlike nung iba, medyo mas kalmado ako. Hindi naman kasi pwedeng tayo una magpanic kapag may mga ganyan Natatakot. Lahat naman tayo natatakot Parang kanya-kanyang handle lang. Kung paano mo i-express yung takot mo. Or basta never ka lang nagpapanik kung may sitwasyon. So bagay, di ba, parang pag ganyan, hindi mo naman alam kung ano yung kaya nilang gawin. Tsaka sa experience Be ko ready na naman, lang. di naman nila ako kaya saktan like that. Na physically mga Ihagis ka sa pader. mga ganun. ang pinaka ko lang is nagko-close yung throat ko noon. Oh! Yun, yung hirap na hirap ako huminga, hindi ako makapagsalita. Yun lang kapag sobra na yung manifestation sa akin. More of para kang parang tuyong-tuyo. Sinasakal? Ay. Tuyong-tuyo na alas wala kang lalabas na boses. Yun yung mga na-experience ko na mahirap. Lalo na nung kapag nagdadasal ka, tapos may entity na ayaw marinig yung dasal na yun. Kasi kapag kapag yung prayers na na kabisado lang, yun yung usually sinasabayan ng mga Okay, matatandang mga entity. Dear God, if you're here, God. Or bless Hindi us, yung mga O Lord. usual na, kunyari, ano mga iba yung Ama namin. Ganyan. Okay. Pag ganun kasi sinasabayan pa nga yun. Yeah, Okay. Yun yung, So, yung usually sinasabayan talaga. So, suggestion natin, wag magdasal ng mga usual, mga Our Father. For me, ko na lang. Kung kanino ka man nagdadasal, yung from the heart na talaga. Tsaka Okay. magtiwala ka sa Sa yung- faith mo. Sa faith ganyan. mo, kung may faith ka, or kung saan ka mas nagtitiwala. Ganun. Okay. Basta kapag hindi naman weak energy mo, kahit anong pang religion yan, hindi ka basta tatamaan. Anong nabigay mong advice dun sa kasama mo? Paano gagawin niya next time na naginip ulit siya ng gano'n? Wala. Wala nga akong binigay na advice. Bahala. Basta gisingin mo ako. Kasi actually, kaya lang naman nangyari yun. Dahil pagod na pagod din talaga ako sa work noon. Tapos biglang may ganon. Then, hindi ko lang ine-expect na gagawin nila yung sa kasama ko that time. As in, pati ako naka-off guard ako nun Kasi sa totoo lang, nung gumising din naman ako, sanay naman kasi ako pag gumigising ako, kahit 3, 4 tayo sa room, pagkita ko, magiging 6 tayo, 7 tayo. Pero hindi ko masyadong binibigyan siya ng the end. Attention. Kasi syempre, bawal nga ako yung unang matakot. Okay. Dahil since alam nga na makakasama ko na ganito, hindi ko pwede sabihin sa nila yun. Lights off ka matulog. Hindi ko kaya. Total lights off. Nung hindi ko pa, actually, until 22 ako, 22, 23, hindi ko kaya matulog ng walang ilaw. Kasi nagigising, yun nga yun nakwento ko before na nag-report yung guard sa amin na kasi usually kasi pag walang tao sa bahay, nagsasabi kami sa mga guard. Ganun. Then mag-report yung guard na nagpa-fluctuate yung ilaw, may mga tao sa loob, mga ganun. Parang yung feng shui. Yeah, May parang nagpa-party ganun. sa loob. Parang ganun na nung time before, nung di pa ako nagagay, di pa ako marunong masyado. Ngayon, tao na lang. Nakikita nila, hindi na nagpa-fluctuate masyado yung ilaw. Tao na mismo. May form. Yeah. Kasi parang, imagine mo, matutulog ka, gets, natay mo lahat ng ilaw. Pag gising mo, iba na yung bilang ng tao sa room. Ang mahirap na na-experience ko talaga is yung kapag matutulog ako nun, tapos, yung ang crowded. Tapos, nung dati kasi takot talaga ako buksan mata ko nun As in, ang ginagawa ko na lang, kahit may pasok ako na bukasan, talagang pinupuyat ko yung sarili ko na matulog ako ng 3, 4, 5. Mga Para ganun. maantok ka. Oo, para tulog na tulog ako. Tapos, ang ginagawa ko, pag galing school, no high school ako, uwian nun, I think 3 p.m. Tutulog agad ako. Tutulog ako may araw, nakikitulog ako sa parents' room ko, sa room ng sister ko.
As in, lahat ng excuse ginagawa ko nun para hindi lang matulog sa kwarto ko nun. Parang ayoko na pala matulog dito. May bas pa ba? Uwi na lang ako. Baka may sabi ba ang ating live chat? Wala pang questions sa ating live chat. Ano sabi nila? Chat lang kayo, libre guys. Walang bakit ng question. Kailangan yung humingi ng advice. Mga ganyan. Tanong nyo. Tingin natin, di ba? Mas scary yun kasi pag inatake yung mga tao around you. Walang Yeah. defense. Typical tactic yun ng mga villain, di ba? To get to you, atakihin yung mga family members. Pero for me, hindi naman sila villains. Ay, hindi They're- sila villains. Mga ano lang sila. Nandyan sila. We need to respect them. Dito tayo. And so, meron lang silang different things on different approach on things. Yun lang Feeling ko siguro. meron na dito na masama ang tingin sa akin kasi sabi ko, villains. Inatin ko ba? Pag lumipad na yung kumot, mamaya. Ay, mamaya pagkatapos ng record. Pag hindi na record Dapat, na, oo. may sumagot tayo sa atin. Hindi naman recording na yun. Pag meron. Tignan ko yung isa May kung backup. recording. Hindi pala, okay, recording. Phone-in question from Kenneth. Have you met people na nagpapahina or nang bablock ng senses mo? Ay, may ganon. Wala pa. Wala, okay. Merong actually usually yung mga ganyan, nakwento ko to sa inyo kanina eh. Kasi nung recovered memory siya sa isa sa mga pinanood ko na ang gusto nila, tanggalin yung, kunyari, kung tinatawag nilang third eye to or sixth sense, gusto nilang tanggalin yon. Dalawang different person sila, person of religion. Yun na lang. Oh. So, parang ang gusto nila mangyari, kasi for them, lahat daw nung nakikita ko, kung hindi galing sa pinaniniwalaan nila, sa demon daw galing. Tapos, so yun, ginawa nila yung exorcism na inaanan nila. Tapos, after naman nun, nakikita ko pa rin, mas lumakas pa. Then, biglang sabi nila, bigay naman ng Lord nila. So, yeah. Pero nothing against naman sa kanila. Kanya-kanya lang talagang believe. Siguro yun, dahil hindi lang matanggal. Kasi ako, dumating yung time talaga na ayoko na. Kasi bata pa ako nun eh. Gusto ko talaga siya matanggal nun eh. Kaya lang, nung pinagawa ko yung method nila, mas lumakas. Yan. Sana nasagot ang question mo, Kenneth. Another one from Nonchalant Marla. Anong nagagawa ng asin? Yun din kasi ang ginagamit sa Supernatural TV series. Ay, oo. Kapag kasi different type of salt, wag Himalayan po yung gamitin niyo. Ay. Wag din Yun lang ang meron iodized sa salt. bahay. Pwede iodized salt. Actually, ang rock salt kasi, ang pagkakaintindi ko dun is yung purity niya. Kasi nag-start tong rock salt na to nung college ako nung sobrang bothered ko. So, ano yan makikita mo kapag dalawang type yan. Kapag nilagay mo siya sa tabi ng pagtulog mo, dun mabablock yung mga spirits na umaano. Okay ka lang, Kuya Gids? Nasa libre. So, ang nangyari dati, yung rock salt na kahit naka-aircon kami, ang nangyari natunaw yung salt. Tapos, yung iba naman, ang ginagawa nila, nilalagyan nila sa ng door, yung sa mga labasan, para hindi makapasok yung mga spirit. Sa pagkakaintindi ko, sa paggamit ko sa nila, is more of, siya, sa purity niya ng salt. Kaya nga may certain type lang Yun yung pinaka-nambablock sa kanya Medyo magulo, sorry. Pero hindi ko rin kasi siya ganun ma-explain. Ginagamit ko lang siya. Siya yung galing sa sea I think. na wala pang ginagawang kahit ano. Yeah, basta rock salt lang. Nakahango mo. Hindi pwedeng kung anong type of salt. Pero ba't kaya salt? Kasi I think kahit sa religious context, may ginagagamitan din ng salt. Tanong natin kay ChatGPT. Ano nga? So, di ba yan yung ginagamit na, kunyari, ipanghaharang sa pinto. Yeah. Ay, naalala ko, shinare ko to sa group yung isang salon na pinupuntahan ko, sa may sliding door yon, sa pinto nila merong garapon ng asin. Mhm. And then nagtanong ako sa group, bakit may asin dito? So yun nga daw para pangontra, para wag silang pasukin ng kahit Yeah. anong elemento. Ganun. Yung sa salt may nagturo rin lang sa akin.
So, yeah. Although yun doon, hindi siya nakaharang eh. Nasa Nasa ano rin, lalagyan. lalagyan lang yung microwavable. Mhm. Ano siya. Sabi ni ChatGPT, salt is often used against ghosts and spirits in folklore, religion, and pop culture because it's seen as a symbol of purity and protection. Purifying and cleansing properties. Ano pa ba? Association with life and preservation. Kasi ginagamit niyang preservative yung salt. Symbolically translates to protecting living beings. Sa religious naman, ang holy water often includes salt. May salt ang holy water? Ko alam yun. Sa Meron pala. Japan, European folklore. Ayun, yun lang. So, purity, preservation, and protection ang explanation. Oh, tama naman sa sinabi ni Apocalypse. Malapit. B+ kung essay. Ay, wow. May score. Ayan. Ito, may tanong pa ulit. Nakita nyo ba, alitang font, nakikita nyo ba ang mga gabay or spirit guides ng ibang tao? If yes, nakikita nyo po ba ang gabay ng mga G-boys? Ayan. Parang nasagot na natin to nung first season. Sige. Ano sabi? Ulit. Yung sa room ni Kuya Glenn, Ay, oh. na yung una, ako yung nagsabi, tapos sumunod si Prey. Na may ang pagkakaano ko is may dumadaan. Tapos ang sabi naman ni Prey is, parang matagal mo nang kasama yung gabay na yun. So yeah. Si Kuya Gid, sorry, wala. Ay, oh. Sorry. Ano lang eh, tumigil kasi manghula eh. Parang di ko kaya to. Sinukuan. Matindi to. Hindi ko kaya yung mga nasasaksihan ko. Mga ganyan. May question na. Sorry for this question kasi nga hindi ako masyadong nakaka-feel. So, lagi lang niyang kasama yun? Or nandun lang sa room? Kay Kuya, Ay, kay Kuya Glenn ba? yung kay Kuya Glenn kasi nung time na yun is, I think na-attract siya sa conversation natin nun. Kasi parang medyo tense yung usapan natin nun eh. Tapos, nung time ko kasi, bigla siyang dumaan, kaya na-bother talaga ako. So, sinabi ko rin. Online ba tayo? Yeah, online. Yun yung Ay, yung nagreklamo first ako na time. masakit ang ulo ko. Yeah. Tapos di niya sinasabi kung bakit yung pala may nakikita daw pala. I think tinanong kita nun kung okay ka lang nun eh. Tapos, saka yun, sa ulo mo. Kaya masakit ulo niya nun kasi parang dumaan talaga sa kanya tapos yun. Sinasabunutan. Ano kung ganun na sa... Kapag meron kasing entity na medyo binabatuhan. Pag may entity kasi sa paligid na gusto magparamdam, tapos yun, usually sasakit ulo mo, sa mapakiramdam mo. Medyo sakit. Yeah, Ano pero yun? Parang ano? kaya inuubo. Pero mabait naman siya. Yeah. Kino-confirm Nakikita ko. ni Chua. Actually, mukha lang naman sila to. Ang ano naman kasi, hindi naman sila like, yung nakikita natin sa Conjuring, hindi naman sila ganon. Eh, di ba nga from the word bantay? So, to protect ba yun? Kunyari, sige. To protect everyone else. From the first Siya yung one. para ayoko na tuloy malaman. Pag uwi ko, mag-isa na naman ako eh. So, Hindi. Never ka naman mag-isa. ayoko na. Tatakot na tuloy ako. Uwi ka ba? Parang gusto mo dito ka na. Tinalam din pala ako. Sabi pa pala ni Kenneth, or baka siya yung randomly nag-like sign dun sa isang recent recording. Hindi ako yan yung nag-gano'n. Yung ilabas yung thumbs up dun sa video. Oh. Si Yodge ba? Wala? Hindi, wala. Peaceful. Tsaka Old Souls. Ay, Old Soul, New Soul si Yodge eh. Oh. Ay, So, ano eh. fresh? Also. New Soul. Ano? You're a new Mm-hmm. soul. So, mas okay siya. Pero I think yung mama Old Soul, yung ano siya. Ay, sorry. So, yeah. Ano pa ba? Ay, wala pa namang any question. So, Iano ko na, idudugtong ko na yung second story dito. Yung about sa house. Kasi, ang house kasi namin is, I think, 4 floors siya with a basement. Tapos, outside, meron din kaming room na hindi naman papasok sa loob. Parang dati kasi guest room namin yun eh. Tapos, dumating yung time na naging storage room siya.
for some time. I Like, mean, hindi papasok sa bahay. nasa labas lang siya. Pero maayos, decent room. With CR, with ref, and with aircon. So, decent room talaga siya. May history yung room na yun eh. Pero, anuhin ko muna yung meron kasi akong best friend na siya, since we both speak the same language, we're both engineers. So, siya, in-invite sa company namin. Eh, medyo taga-malayo siya. So, sabi ko, sige, sabay ka na matulog para, malapit lang naman office eh. So, I think, nakatira na siya sa akin for a year and a half. Then, Doon sa guest house. yeah, sa guest room namin. So, itong best friend ko to, siya, napapalibutan ko sa ng non-believers eh. So, non-believer talaga siya. And, hindi rin namin napag-uusapan itong mga ganitong topic. I think na, sana hindi ko pa nakwento to, pero if ever nakwento ko na, sabihin nyo na lang sa comments. Ang nangyari kasi dyan, siguro, a month on staying, meron na daw siyang nararamdaman, pero hindi namin masyadong pinag-uusapan. Ang pahaging niya lang sa akin is, kapag kumukuha ako ng tubig sa bahay, parang may tao akong nakikita. May bago ba kayong yaya? Baga na siya. Ang helper kasi namin that time, I think is 4 ata o 5 nun. Pero sabi ko, wala. Kasi usually, meron silang sariling daanan kung saan sila mag-stay, ganun. Tapos yung time na pumupunta siya gabi, so wala naman naglilinis sa gabi. Sabi ko, pero brinosh off lang namin. Kasi ayoko naman entertain. Ayoko takutin siya, baka umalis eh. Tapos, ang pinaka-defying moment namin is, natutulog ako sa room ng sister ko kasi yung room ko is nasira yung aircon. So, ang gagawin doon is pinalinis ko lang yun tapos ibang horror story yun. Pinalinis ko lang tapos nasira nila. Tapos, sabi ko, okay, fine. At sa kabilang room muna ako matutulog sa sister ko since nasa ibang bansa sila nun. 3 days na ako natulog doon. Ang nangyari is, I think 10-11 ng gabi. Nag-chat kami kasi nag-Mobile Legends kami magkaibigan. Tapos, biglang may narinig kaming 3 katok na malakas. Magkasama ba kayo? Or sa Ako, ang pwesto kasi nun is nasa taas yung room na pinagsistayan ko, tapos siya yung nasa baba. Okay. Hindi naman siya yung automatic up-down pero medyo nasa left side na baba siya. Saan may kumatok? Eto nga, ang may kumatok is parang dun sa may kusina. Tapos tinanong ko, kasi nililock kasi yun paggabi. Tinanong ko siya, sabi ko, hindi ako magkasabi ng name sabihin ko na lang, oy friend, Dua. Dua, kumatok ka ba sa baba? Ano ka ba? May kailangan ka ba? Tapos sabi niya, hindi ako matok, nakaigalang ako dito. Pero narinig ko yun. Oh. Gawanan siya. Tapos sinabi ko sa kanya, tigil na natin tong laro, tulog na tayo. The next start. Yun yung pinaka-start hanggang sa kinukwento niya na sa akin na sabihin mo nga, may multo ba sa bahay? May ba? Kasi ilang beses na ang pinaka narinig ko pa siyang natakot is, pumasok daw siya, kumuha siya ng water sa dispenser, tapos pag niya, dun sa may treadmill namin, bigla daw may nakatayo. Hindi niya daw makita yung mukha. So, natakot daw siya. So, ang ginawa niya, tumingin lang siya sa baba, tapos naglakad siya pa, Kasi aware siya na walang babae sa bahay, na nandun lang ako tsaka yung dad ko. Tapos yun nga, kapag gabi, wala nang yaya. Nasa treadmill. Yeah, nakatayo lang siya. Nakatayo lang daw. Tapos, dumating na sa point na yung katok, kumakatok na sa door niya. So, tapos kapag binubuksan daw niya, wala naman tao. Binubuksan niya. So, siya eh. Hindi nga siya niwala. So, parang siya nababother na siya na, ano bang meron? Bakit ganito to? Ba't may kumakatok? Hindi pa rin siya naniniwala. Dito na siya naniwala. Nung, kasi ang pwesto niya is, kapag, nakahiga ka, yung CR pa diretso. Hindi naman ganun siya sobrang malaking room eh. Makikita mo lang yung CR doon. Pero yung CR niya, syempre, may pinto Through the naman. window ba? Hindi, may pinto naman siya. Okay. Pero nakabukas. Tapos, Okay. Ba't nakabukas yung pinto niya? nakabukas lang yung pinto ng CR niya. Okay. CR sa loob ng room. Wrong room. I see. Okay. Okay. Akala ko si R sa bahay. Sa room Sa room naman. niya. Okay. Tapos, pag niya, is, bakit daw may babaeng nakatayo sa CR niya? Tapos, sobrang takot niya, umalis siya ng room na yun. So, hindi siya na-pressure sa work. Natakot siya dun sa, Tapos, dumating pa yung point na, na, nung nandun daw siya sa kama, parang may umupo daw habang nakahiga siya. Okay.
Hindi ko kasi Oo. hindi ko na natanong kung paano ang ama po kasi hindi ko lang nasabi sa kanya na may namatay kasi doon. Ah? Doon sa guest room na yun. So kung papanoorin niya to, alam niya na ngayon. Hindi ko pa rin sinasabi. Dalawa, kasi dati may nagstay doon na yaya na parang inabort niya yung baby niya. Yeah, it's really messed up. Tapos, meron doon isang Self-administered? Kanyari siya? May ininom siya? Ganun. parang ganon. Kasi may nakita na lang yung mga kasi nag-school pa ako noon, think I was in grade 6. Oo. So, medyo merong dark talaga doon. Tapos, meron din kasi doon na na nagstay kasi doon yung lola ko bago siya namatay. Tapos na siya namatay sa... 2 days after siya umalis lang doon, namatay siya doon. So, in short, hindi ko sinasabing sila yung nagmumulto doon, pero may energy kasi talaga doon. So, tinanong ko nga siya recently, kamusta na, meron pa ba? Kasi ang ginagawa ko, kapag hindi niya alam, naglalagay ako ng asin, dinadasalan ko rin, para lang medyo maano yung lugar. Kasi parang napansin ko sa kanya, kapag medyo stressful yung ginagawa namin sa work, dun mas lumalapit sa kanya. So, yun. Since di naman naniwala si Yod siya kasi Gids, baka gusto niya dun muna matulog. Para, Mas skeptic din siya until next experience. So, Hindi, I mean, ngayon ba? I guess, kasi sinasabi niya sa akin, ba't may babae sa CR eh? Ah. So, if you don't believe, why will you acknowledge? At natakot siya eh. Yeah. Kaya nga actually, diba sabi nga magkakwentuhan tayo ngayon. Sinabi ko sa kanya, best, send mo nga sa akin yung mga story mo. So, yun. Inalala niya pa. Binalik mo yung trauma. Ayun, gising na gising pa hanggang ngayon. Andun siya eh. Akala ko may isa siya. Umalis lang siya ng day na yun. Akala ko. Tama sa okay. Tapos nandun pa rin siya. Akala ko Matapang yun. Ano yun? Tough girl. Ay, manalo. So, pero up to that point, wala pa siyang experiences din lang yun na sa bahay. Wala pa. Tapos ngayon, sinasabihan, yung actually sa chat niya sa akin na hindi niya pa rin daw nakikita kung ano yung mismong itsura nila. Pero nakikita niya daw yung figure na babae, lalaki, gano'n. Remind us nga, di ba parang sabi mo, mas nakakatakot pag walang muka? For me, mas natatakot ako pag walang Ano nga mukha. ba? Ano sila? Kasi sa experience ko, kasi yun yung mga matatagal na dito eh. Oh, Yun yung mga ilang beses na natin dinasalan, hindi talaga makatawid. Hindi na, mas okay sa akin nga kapag makikita mo yung itsura, tapos yung hindi ka papansinin. Kasi kapag hindi ka pinapansin, usually energy na lang yun eh. Pero kapag yung nakikipag-interact talaga, yun yung medyo, Ay, bakit? May question? Hindi yung audio daw. Okay. ay sorry. Para lang malapit. Ay! Saan ba yung... Mic to nung Google Drive. Ay, Google. okay. Ay. Ito recording lang natin. Okay lang. Ito yung... Ito yung sa meet. Sige. Ay, go. So parang, excuse me. Kapag kasi walang mukha, yun yung matatagal na talaga entity. Minsan yung pa yung mga sinasabi na demons, yun yung mga nilalang talaga, na nagsistay talaga dito. Sa experience ko nga, yung sinabi ko mga nag-S-word noon, yun yung mga sa tagal na hindi ko mapatawid. I think yung iba, kaya nila. So, it's really good for them. Pero kapag sa hindi ko talaga sila maano. Iba yung nagpo-pull sa kanila dito eh. Pag tumawid tayo sa lang ba destination? Hindi pa kasi ako nakakapunta dun eh. Baka tumawid nyo pero pababa. Ako kasi naniniwala ako sa reincarnation eh. I really believe in reincarnation. Nag-agree ka, George? As a psych major. Wow. I believe, Char. Oo naman. Oo. Although hindi siya scientifically proven, di ba? Pero anything can happen. Para tayong SIM card, nire-recycle. Oo nga. Nakikita mo ba yung past life ni Yodge? Si Yodge lang. Merong may expert sa ganyan Oo eh. nga eh. Alam mo dapat makausap mo si Faye. Sige po. So, unahin ko muna siguro yung Tagaytay story. Para lang Kuya Gids, okay ka pa ba? Baka naman mag-iba na boses mo ha? Parang sumasara na yung Parang may nagpapasara ng throat. So, eto. Kailangan buksan ulit. Sige, sorry. Etong story na to is below 2018, I guess, 2017. Pinakwento ko lang to sa dad ko. Sabi ko nga magtatagaytay. Tapos, ang tanong ko sa niya, Dad, ano yung memorable mo sa Tagaytay na nangyari? Kasi yung dad ko yung kasama ko matagal dahil syempre minor de edad ako doing
Okay. stuff na mahirap paniwalaan. Okay. Non-believer din yun before, pero yun. So, anong nangyari is, tulog na ako nito, parang 2 van kami nito eh. Tapos, habang nagbabaybay na kami pa uwi, I think this is 3 a.m., 2 a.m. na. Yung sa sorry, yung lumang daan pa ng Tagaytay. Tapos, ang nangyari is, gumising daw ako, tapos nagsalita ako na may sasalubong na sasakyan sa atin, sagasaan. Ano? Wait, sasagasaan? Yeah, may sasalubong na sasakyan sa atin, dumiretso lang kayo. Huwag kayong hihinto, wag kayong Na parang magka-clash kayo. Oo, Magbububuan magka-clash. kayo. Tapos right after daw nun, may sumalubong sa aming car na very high beam. Okay. Tapos si driver kinabahan pero dumiretso siya. Kasi ako yung ako yung nasa passenger seat sa harap. Okay. Tapos yung driver nun, hindi ko kakilala kasi hindi naman si daddy. So, yun. For the record, pumunta kami doon for other event, not anything paranormal. Okay. Tapos, habang nung nangyari daw yun, so na sila, medyo malamig na yung pawis nila. Bigla daw, sinabi ko pa daw na pinapasabi ng kapatid mo, okay lang ako. Huwag ka na malungkot. Sinong kausap mo? Sinabi ko sa dad ko. Tapos narinig din ng buong van na yun. Tapos, so, bumaba na kami. Medyo okay na ako. Tapos kinausap na ako ng tatay ko na, nagsasalita ka habang tulog. Tapos meron ngang light na parang babangga sa atin na car. Remember, diba, sinabi ko na 2 kaming car. 2 kaming van. Tapos, yung nasa likod pala naming van, nakita rin yung sasagasa sa amin. So, pagbaba namin, kinonfront agad kami ng other van na akala namin ma-aksidente kayo. Akala may babangga sa inyo. Pero walang car na nag-pass through. So, sinabi pa nga na actually nag-warning nag-warning daw ako. Then, may sinabi pa nga siya na na okay lang, na yung about sa kapatid na okay lang ako, ganyan. Yung pala, yung guy na isa naming kasama, namatay yung kapatid sa mismong intersection na yun. Oh. Nag-car crash sila. So, umiyak yung guy. Sorry, medyo kanikalabutan ako ngayon. Sa kanya pala para yung message na yun. Yeah. Kasi as in, namatay siya recently lang talaga. So, yun yung mismong story na related dito sa Tagaytay. Tapos, siya nagkwento sa amin yung guy na kapatid niya ngayon, namatay sila sa car accident ng ganung oras halos din. Ay, sige, baka may questions. Naalala mo pa kung saan yung spot na yun? Tulog kasi ako nun eh. Pero yung sa pa-curve yun, yung sa lumang daan yun eh, na hindi ko maalala exactly. Pero yung hindi sa dinaanan natin papunta dito. Yung sa isang daan yan. Na 2-way lang. Nadaanan mo na kaya yun? Sure ako nadaanan yun kasi yun talaga yung road, yun yung dinadaanan talaga pa Tagaytay. Kapag Ano kaya pwedeng nangyari kung nag-surf kayo? malalaglag kami. Kasi paano siya eh. Pa ganun kasi siya, tapos medyo bangin yung kabilang part. Yun yung yun din yung nangyari mismo sa kapatid niya. Na nalaglag yung car nila. Nalaglag sa bahay. Yeah. May iniwasan sila. Yes. Yung iniwasan nila, Hindi ko na alam yung na yun. So, para lang is accident siya. May question? Yes, may tanong. Pwede po, from Nonchalant Marla, pwede babasa na lang. Pwede po bang pag-explore nung old soul, new soul concept? Di ko kasi gets, ba't ako pinanganak na Pilipino? Ano ang difference ng old soul? Ang pwede kong is yung inexplain din sa akin nung friend nating manghuhula. Actually, dugtong ko na kaya dito yung isang story. Yung about sa hula. Kasi, before, hindi ko alam bakit ako nananaginip ng iba-ibang deaths. I think nakwento ko na to dito, pero medyo expound na lang natin. Na nanaginip ako na sunog ako, nanaginip ako na nalulunod ako, then nanaginip ako hinang-hina ako. Sakala ko, every time na nanaginip ako, na-experience ko kung paano ako namamatay nun. Kaya nag-consult ako sa
psychic din na dati kasi nagko-consult na ako, kaya lang, kapag tinataro card reading nila ako or nire-reading nila ako, wala rin sila makita. Wala sila makita sa future, wala sila makita sa past. Or very, vogue ba yung term doon? Na, yung vague. Di ko alam, vogue. So, Model ba? so, very vague lang siya na kung ano lang yung normal. So, wala talagang hanggang sa nagpaano ko dito kay Ray. Na nung siya pa yung mismo yung sa akin nagulat na sabi ko, kailangan ko lang malaman yung past life ko. Then, sinabi niya nga na nasa 300, I think 300 or 200 lives na ako. Then, in-explain niya sa akin lahat. So, with that, iaano ko yung sa old soul siya new soul. Kasi, ang tinanong ko, jokingly, tinanong ko si Praynan na may isa ba ako sa humampas kay Lord? Nung bakit ako pinaparusahan ng ganito? Kasi meron siyang sinabi na very, yun yung kinontra ko eh. Kasi sa lahat nga ng ng napapaniginipan ko nun is, wala akong partner, tapos talagang, pangit pagkamatay ko lagi. Tapos, sinabi niya nga sa akin doon na, yun, sorry to say pero sa lahat ng buhay mo, wala kang naging partner. Wala kang kasama ever since. Ganun. Noong time na yun, I think I was 30, wala talaga ako sa naging partner. So, isa yun sa mga nag-trigger sa akin, okay, baguhin natin tong destination. With that, papasok pa yung isang story na nung nasa Greenfields ako, merong isang nagbabasa ng tarot. Tapos, bigla lang siyang umano sa akin na pwede ba kitang basahan ng tarot? Pero, yung sa akin is mahaba pila niya. Tapos, nagtaka ako, bakit? Yeah. Then, tapos, nung nagbabasa, nakita ko na, uy, okay ito yung nagbabasa, may nagbubulong sa akin talaga. Like, okay, sige. Gusto ko lang makita ko to. Yung nagbubulang sa kanya ay Entity. Not a ghost. No, it's an entity. So, so sabi ko, okay. Tapos, nung nag-ano na ako, kung ano yung sinabi sa akin, sinabi niya eksakto. Mas detailed. Yung sinabi niya na nalulunod ako, na ano. Tapos, so, after niya sabihin sa akin, nagbigay na ako ng donation. Para lang, kasi okay, galing. Sabi ko, sobrang, na yun. Parang Accurate. Tapos, after a few days, bumalik ako doon. Nilapitan niya ako, akala ko mga na naman. Tapos sinabi niya, di ba ikaw yung hinulaan ko last time? Ang sabi niya sa akin, exactly, alam mo, kaya kita na kasi nung nakita kita, sobrang bothered ako. Kailangan kong sabihin ko ano yung nakikita ko. Tapos, para kitang nahulaan, hindi sa lifetime na to. Parang before pa nakita na tayo somewhere. Yun yung sinabi niya sa akin. Yun yung isa ko pang story na baka hindi ko palang nasi-share dito. very Arya and Melisandre. Parang, may destiny na nagkita kayo ulit in Yeah. this lifetime. To answer some questions. Actually, magaling siya. Sana nasa Greenfields. Ay, kaya lang parang ginagawa yata. Ginagawa na ba? Yung may fair doon sa open. Oo. Yun, galing siya. Ba't ka ba lagi? Basta, may hot pot kasi doon. Hot pot. Medyo mahina kasi lalamunan. Lagi kasi na, natutuyo lalamunan ko. Okay.